Hello mga kamamshis! Ako po si Jackie at ginawa ko po ang video na ito para sa mga kamamshis ko na nandito sa China na gustong isama o dalhin yung mga anak nila dito sa China. So ginawa ko to kasi ang dami na pong inquiries sa akin. So before may mga natulungan na rin po ako, na i-assist ko na rin po sila sa mga requirements na kailangan nila from the Philippines. And ngayon, meron po akong ina-assist na bago. Parang naisip ko na gumawa na lang ako ng video para isang effort na lang. So, kasi may mga nag-a-add sa akin na random lang na Pilipinas, tinatanong nila ako na, uy, nakita ko kasama mo pala yung anak mo, ganyan-ganyan. Paano, ganyan, ganyan. Kasi during my time, 2016, isinama ko yung anak ko dito. Wala akong napagtatanungan kung paano mga gagawin, proseso, requirements. Basta isinama namin yung anak namin dito. May dala kami na birth certificate, authenticated, pero hindi pala yun lang. Meron pa palang iba at marami pa. So, ginawa ko to para po sa inyo, para kahit papaano makatulong po sa inyo, at hindi naman po ito intended for gaining views or para ma-monetize ang page ko or channel ko. This is purely to help my fellow Filipinas, fellow working Filipinas here in China. Kasi, syempre, I know how it feels naman na malayo ang anak niyo sa inyo. So, 4 hours lang naman ang work natin dito sa China. Kami mga musicians, specifically, 4 hours lang yung work namin. So, we have so many hours to spend during the day para sa mga bata. First step, magpaalam muna kayo sa mga agent ninyo, sa mga manager ninyo. After nyan, magpaalam din kayo dun sa hotel manager. Kung papayag sila na dalhin ninyo or isama ninyo or i-invite ninyo yung mga anak ninyo. Yun ang number 1 kasi sila yung tutulong para sa mga documents na kailangan natin. Dahil hindi natin magagawa yun nang tayo lang. Okay? So number 1 is hihingi kayo ng permission from the bosses. Step 2, of course, mag-apply kayo ng visa sa Philippines. Ang i-apply ninyong visa ay S1. Hindi tourist visa. Ang tourist visa is L visa, hindi rin S2. Ang S2 is for family, pero meron siyang maximum duration na 180 days lang. Ginagrant siya sa family and sa mga siblings, sa mga kapatid. Ayan. Pero sa immediate family, like children nyo, parents, spouse, parents-in-law, S1 visa. Kasi ang S1 visa, pagdating dito sa China, nako-convert siya ng residence visa or kagaya ng visa ng working parent dito sa China. Ang S2 and tourist, hindi siya nako-convert na residence visa. Okay? So number 1, S1 visa. Ano ang requirements ngayon sa S1 visa? Birth certificate ng parent, birth certificate ng child, working visa ng parent, invitation ng parents sa anak nila. So, 4 yun. Punta kayo sa site ng China Embassy, mag-fill up kayo doon ng form, online appointment na ngayon. So, schedule kayo, magpapabook kayo doon, pipili kayo ng schedule doon. So, pag nakakuha na kayo ng schedule, ipiprint nyo ngayon yung application form, ma-generate naman yun doon, ipiprint nyo, dalhin nyo ngayon sa China Embassy. Pagdating sa China Embassy, ang fee ata ng S1 visa ay 2,700. Parang gano'n. Hindi lang ako sure. Paki-research na lang sa Google, ha? So, para dun sa mga malalayo, pwede kayong pa-assist ng visa ninyo. Meron kaming kakilala na legit po siya na nag-offer ng assistance for visa application. Pero dun sa i-recommend ko sa inyo na tao, hindi po siya affiliated sa akin. Wala akong komisyon na makukuha sa kanya. Kahit isang $5, wala po. Gusto ko lang po makatulong sa inyo. And legit po siya kasi nag-work po siya sa isang travel agency sa Manila. And kakilala namin siya since 2016 pa po. Ano lang siya, 3 working days. So, ang processing. Ngayon, pag meron na kayong visa, siguro during the processing ng visa nyo,
mag-apply naman kayo ng authentication from DFA. Ipapa-apostle ninyo yung mga birth certificate ninyo. Birth certificate ng parent, ng working parent, and ng child. After nun, pag na-authenticate na po siya, ganito ang itsura niya. Apostilled na siya. Ayan. Siya. Apostille. So, meron siyang pin dito na hindi siya pwedeng matanggal, yung pin. Meron kasi siyang seal. Sealed siya dito sa likod. So, hindi yan pwedeng matanggal kasi pag natanggal yan, hindi na effective yung authentication niya. So, pag apostilled na po siya from DFA, 100 pesos per document lang siya. Meron sa Manila, meron sa Lucena na DFA. So, both of them, nag-offer sila ng authentication nito. 100 pesos per document. Pag expedite nyo for ipaparush nyo, 200 pesos. Pero kung malayo kayo, again, doon sa i-recommend kong tao, nag-offer din po siya ng assistance ng apostilled documents. And then after that, dadalhin nyo siya sa China Embassy. Yung apostilled ninyo na birth certificate, lalagyan naman ng China Embassy ng ganyan sa likod. Ito. Ganyan siya. Okay. Isa sa anak nyo at isa sa birth certificate ninyo. So, bali dalawa. Parehong birth certificate nyo ang ipapa-authenticate ninyo sa China Embassy. So, ngayon, meron na kayo niyan. Pwede na kayong gumora sa China. Meron na kayong S1 visa. At meron na rin kayong apostilled birth certificate authenticated by China Embassy. Ayan, gora na sa China. Pagdating dito sa China, yung S1 visa ninyo, S1 visa ng anak ninyo, ipapa-convert nyo na yan ng residence visa. So, upon entry, within 15 to 30 days, if I'm not mistaken, kung pwede ang 30 days, pero mas maganda, 15 days lang, convert nyo na, i-apply nyo na ng visa. So, ang S1 visa nga pala ganito itsura ha. Teka lang. Ganito. S1 ito. Ibang ganda ng kuko ko. Okay. So, pagdating nyo dito, ang kuko ninyo ay ganito. Na nakalagay, residence. Okay. Para maka-convert naman ng residence visa, yung S1 visa ng anak po ninyo, ang kailangan nyo ng mga requirements ay number 1, registration form from the hotel or sa restaurant o kung saan man kayo nag-work. Hihingi kayo ng registration form of temporary residence. Kasi pag sa hotel kayo, merong ganito, registration form of temporary residence, nakalagay dyan yung check-in date and yung check-out date. So yung check-out date, nagdidepende yan sa kung hanggang kailan ang kontrata ninyo dun sa hotel. Kaya so number 1 yon. And then after that, pupunta naman kayo sa accommodation registration form. That's step number 2. Yun yung sa police na. Sila naman yung concern sa entry ng mga local or foreigners dun within the city. So, tawag doon ay Tanji. So, ganyan ang itsura niya. May stamp. Okay, so meron na 1, 2. And then, kailangan merong invitation letter translated into Chinese. Ang gumawa nito ay agent namin or manager namin. So, importante siya kasi hindi natin magagawa to. Okay. So, yan. Number 3. And then, number 4, yung kontrata ninyo. Ito ang kontrata. Siyempre, Chinese. Okay. And then, yung apostilled birth certificate ninyo plus the authentication from China Embassy. Ay, may nakalimutan ako. Pagdating pala dito sa China, yung apostilled birth certificate and authenticated birth certificate ninyo ay ipapatranslate pa ninyo sa translation company dito sa China. Kailangan legal translation company, hindi basta i-google natin, ita-translate natin into Chinese, yung documents natin from English to Chinese, tapos yun na, pupunta na tayo sa immigration. No, kailangan ay legal company po talaga. So, ito ang ina-offer nila, 100 yen, 100 Chinese yuan per page. So, ita-translate nila yung documents ninyo and kailangan may stamp ng ganito. Naka-stamp siya.
So, per page yan. Yan ang hahanapin ng police. So, ganito siya. So, di ba ito yung apostille namin? Nakatranslate na siya ng ganito. Hindi, yan, translated na siya sa Chinese. And may mga stamp yan from the company. So, kailangan siyang translated bago kayo pumunta sa Entry-Exit Bureau para sa visa ninyo, sa residence visa. Okay, so kung meron na kayo niyan, gagrant na kayo ng visa after few days, and then yung duration na visa na magagrant sa anak ninyo ay kung hanggang kailan din pwede yung visa ng working parent. So for example, meron na lang kayong 3 months, so 3 months ninyo i-grant sa anak nyo. And then pag nag-renew kayo ng visa ninyo, kung bigyan kayo ng 6 months, 6 months din sa anak ninyo. So ganun kaya maganda na S1 visa or residence visa ang maging visa ng anak ninyo. So inuulit ko po, note na hindi po mako-convert ng residence visa ang tourist or S2. S1 lang po ang nako-convert into residence visa. And then, multiple entry na po yan sa Pilipinas, magbalik-balik kayo. Okay na po yan. And ang nag-grant lang sa amin mga musicians is 6 months lang talaga maximum kasi meron kaming singing license which is valid for only 6 months din. So, every 6 months, nire-renew yan ng mga agent namin. So, yun lang talaga yung maximum niya. For other working parents here in China na nag-work ng ibang profession naman, so may mga nakakuha ng 1 to 2 years, depende po yan sa profession ng working parent. So, hindi po yan, nagdidepende po yan sa profession po ng OFW dito sa China. Inuulit ko po, if magpapa-assist po kayo dun sa sinasabi ko sa inyo, pwede akong may recommend sa inyo, hindi po ako makakakomisyon doon, wala po akong matatanggap na kahit ano. Ginawa ko lang po itong video na to para makatulong ako sa mga working parents or working momshies, especially dito sa China. And ayun lang po, pag meron kayong gustong itanong, as much as I can, sasagutin ko po kayo. I will do my best to cater to all your questions. Basta kaya ko pong sagutin. Huwag lang tungkol sa pera. Ayan, tapos na tayo, wrap up lang tayo. Visa from the Philippines, S1 visa. Ang requirements niyan, birth certificate ng parent, birth certificate ng child, invitation letter ng parent, working visa ng parent, and online application form, and appointment online sa China Embassy. Okay, next, pagdating naman dito sa China, ang kailangan naman po ninyo, apostilled birth certificate, authenticated apostilled birth certificate from the China Embassy. So, yung apostilled po na birth certificate, ipapa-authenticate nyo pa sa China Embassy. So, pagdating dito sa China, ipapa-translate nyo pa po yan sa legal translation company. And then, kailangan ng working visa ninyo at invitation letter ninyo na kailangan translated din into Chinese. So, magpapatulong kayo sa HR staff or sa manager po ninyo para dyan sa mga documents na yan. Kaya importante na alam ng manager ninyo at ng mga boss ninyo na isasama nyo yung anak ninyo kasi sila yung makakatulong sa mga documents na ganyan. And then, ano pa? Contract. What else? Yung Tanji or yung accommodation registration form from the police. So, bago kayo pumunta ng police, kukuha muna kayo ng registration form sa hotel. And then, punta kayo sa police, and then punta kayo sa Entry-Exit Bureau. Good luck po sa ating lahat. God bless you all.